anong common issues natin sa label checker side at saan kayo nalilito, ano nagiging problema ninyo? Para at least ma-address na natin. Ngayon pa lang kasi sayang din po yung ano eh, sayang din po yung opportunity na makakapag-earn tayo ng malaki. Actually, yung tab na po na to is ito sa pinaka maganda yung pay. Okay? Since last year pa or last year pa, yung tab na to, maganda yung bayad dito. So sayang din yung opportunity na makaka-earn tayo ng malaki, makakabawi tayo. So kung meron kayong kinakalituhan or hindi naiintindihan, pag-usapan natin yun ngayon pa lang. Pwede kayo mag-chat, pwede kayo mag-ano, mic. Hello po, sir. Hello din. Question po, sir. Apo. Yung chimney po, sir. Yung chimney, anong chimney? Yung Sa Santa chimney. Claus ka? Aanin yung chimney? Oh, isali po ba yun, sir? Hindi. Hindi na sinasali sa label yung Okay. chimney kasi hindi na po yan part ng bahay. Wala naman siguro nakatira sa chimney, di ba? Sige. At saka napakaliit na po niyan. So, pwede nating ignore yan. Split. Okay, face split. That is face split po. Sir, good morning po. Yes po. Sir, ask ko lang po, paano nga po pagpuputol ng line? Kasi nilagyan ko po ng label yung pinakagitna po ba ng bubong ng bahay. Nilagyan ko po ng label. Puputulin ko na po kasi. Yung parang iaano ko na po siya. Yung isang line lang po ba? Dalhan mo po ng ano, chainsaw. Hindi ko po maintindihan, sorry po. Sorry, sorry. Ano po 'yon? Anong anong puputulin ibig niyo sabihin? Ano po, di ba? Yung nililabel ko po kasi yung sa, ano, yung sa 3DR po na roof. Wala pa, Ramzal, wala pa. Saglit lang, okay? Mamaya magpo-post ako about that. And then, tingin ko, alam ko yung problema mo, Madam Grace. Baka later on makakuha tayo ng mapa art. Kung hindi man, kung makalimutan ko, if ever, nasa kalagitnaan tayo ng session, paalala mo ulit sa akin. Okay? Apo, sir, sige po. Thank you Okay. po. Yung pag-snap, yung face split, Apo, nagfi-flicker yung 3DR, Ginger app, apo. uh, okay. Sige. So, at dito muna tayo magfo-focus. Mamaya na tayo sa basics about doon sa mga hindi pa naka-work dito sa tab na to. I want you guys to fix your software habang nag-aano pa po tayo, okay? Make sure naman na okay na yung software ninyo. At saka yung nag-error, like I said, antayin nyo po mamaya. Okay? Magpo-post tayo about that. So, first of all, about sa nagfi-flicker, ayusin muna natin yung nagfi-flicker. Yung mga nagfi-flicker po, wag nyo pong i-enlarge yung inyong screen. Wag nyo pong i-maximize. Wag nyo pong gawin ganito. Okay, wag niyo i-full sa screen ninyo kasi once na ginawa niyo 'yan, pag nag-label po kayo, magfi-flick po talaga 'yan. Okay? Magkakaroon po 'yan ng error or ganito yung magiging itsura niyan, magfi-flicker, mahihirapan kayo. Okay? So all you need to do is to minimize your ID. As you can see po, kung kami nagwo-work, naka-minimize lang 'yan. Okay, nakaganito lang yung itsura niyan. Excuse. So kapag nakaganito lang, naka-minimize lang siya, hindi po nagfi-flicker 'yan. So okay na tayo doon? Po. Okay? Yes po. Okay. So next, about sa face split. Okay, marami nagkakaproblema sa face split. Guys, yung face split na po na yan is para po yan sa part ng bahay which is hindi na po kinakailangan or natabunan na po siya. Okay? Hindi po tayo makakagawa ng face split if ever na nakalutang yung ating label. Okay? Hindi po tayo makakagawa ng face split doon. Not unless kung nakasnap po siya ng maayos. So, gawa muna tayo ng isang example para sa inyo. Hanap tayo dito ng bahay. Total, ayan yung concerns din ng iba sa inyo. Okay? So, ganito, itsura niyan. Okay? Pag ganito yung bahay, most commonly, ginagawa natin tong face split. Am I correct? Yung part na to, or yung extension na to na nasa likod. Tama? So, lilabel na muna natin. Tsaka explain ko na sa inyo.
Kahit ganyan na lang muna. Shit. Okay. So, na-label na natin. Dito na kakaroon ng problema yung iba. Hindi ko muna tinapos yung bahay. Nagkakaproblema yung iba sa faceplate. Okay? Like I said, sa previous trainings natin, kung yung iba sa inyo is nakapasok doon, yung kailangan po nating i-faceplate is yung mga label which is napaloob sa isa pa maliit na label. Okay? Like example this one. As you can see po, yung panel na po na to, yung nasa loob po dito, is hindi na po natin kailangan yan. So, kailangan po nating i-faceplate. So, saan po kayo nahihirapan sa part na yan? Or bakit tayo nahihirapan? Pasagot po muna ako. Hello? Guys? May tao pa ba? Hindi nagsasnap minsan. Okay. Yung problema po sa ating faceplate, hindi po kakagat yung faceplate natin. If ever po na hindi nakasnap na maayos yung ating label. So, para mag-faceplate po tayo, dapat make sure ninyo na sarado yung label ninyo. All you need to do is to click for this label, long press shift, tapos click nyo rin yung isa, and then click nyo rin yung main na bahay, which is yung kailangan yung i-faceplate. Now, press number 8. Number 8 po, once na nag-iba yung kulay niya, naging ganyan yung kulay, it means gumana yung faceplate natin. Right after nagawin natin yan, make sure ninyo yung nasa loob na label na to, i-delete ninyo. Yung iba sa inyo actually nung nag-review kami, hindi delete yung label sa loob. Okay? Excuse. And now, as you can see, kapag pindutin ko yan, wala na yung label natin na nakadiretso sa loob. So, dapat ganito yung magiging itsura niya. And yung iba naman siguro sa inyo, nagkakaproblema sa faceplate kasi like I said, dapat sarado po yung label natin. So, minsan, kapag gumagawa tayo ng mga extension na ganito, which is hanging lang siya, nakalutang lang siya, hindi po natin magagawang i-faceplate yan. Bakit? Anyone with the idea? Okay, di na snap or hindi siya sarado. Okay? Hindi siya sarado. Yung label niya is dalawang panel lang sa gilid. Tapos maglalagay kayo if ever dito sa harap. So ganyan lang siya. Pero yung part na to which is nakadikit sa bahay, hindi po siya sarado. Okay? So hindi po kayo makakagawa ng faceplate dyan. Yung sa'yo naman, boss, kung sino ka man, Adrian, nagkakaroon ka ng kickback, maraming errors. Kasi po, nagkakamali kayo sa pag-select. Okay? Nagkakamali kayo sa pag-select na yung mga hindi dapat makasama sa pag-faceplate, nase-select ninyo, so nagkakaroon kayo ng errors. Okay? So, ganun lang po yun. Nasagot ko na yung sa faceplate na part. Okay, yung mga sa hindi naman nakasnap. Sino yung nakaka-experience sa inyo ng ganito? Yung inyong assisting line is hanggang dito lang, pero once na nag-label kayo, is nag-a-adjust mismo yung assisting line or yung system sa inyong assisting line. Ay, wait. Hanggang dito lang yung point natin, pero pag nag-click kayo ng space, as you can see, nag-extend tayo. Sino yung nakaka-experience sa mga ganyan? Ako, sir. Okay. So, ganito po yung nangyayari pag ganyan. Okay? Actually, yung system natin, siya na po mismo nag-a-adjust para sa atin. If ever medyo maliit, kapag medyo maliit lang yung diferensya, yung system na mismo yung nagfi-fix po niyan. Kasi as you can see po, pag i-delete ko yung label, as you can see yung aking assisting line po is hanggang dito lang. Pero
as we all know, hanggang dito pa po yung roof ridge. Hanggang dito pa sa dulo. Okay? Pero yung ginawa kong assisting line is hanggang dyan lang. Bitin. Okay? Bitin siya. So yung nangyayari, yung system na mismo yung nag-a-adjust ng length ng ating panel na nililabel. Kapag nilock ninyo, kagaya niyan, aso kasi automatically humahaba yung ating label, hindi siya nagdidiretso dito sa kung saan nag-end yung ating assisting line, which is okay lang po yan. Okay lang po yan once na accurate naman siya. Pero minsan, sumusobra lang talaga dahil hindi po pantay yung ating paggawa ng ating assisting line. Tapos, isa pa po, kapag nag-label kayo na ganito, tapos nakita ninyo na nag-adjust yung system, humaba siya, yung magagawa ko pong payo sa inyo is i-delete na ninyo yung assisting line ninyo, yung existing assisting line ninyo. Bakit? Kasi kapag may assisting line po kayo dyan, most commonly yung nagiging problema natin, kumakagat yung label natin na kabila sa assisting line, which is yung hindi natin gusto. Kasi kapag kumagat yun doon, hindi siya magiging accurate o hindi natin masasnap yung ibang parts ng bahay. Okay? So, i-delete na lang ninyo. Once na gumanon siya, i-delete na ninyo automatic. Tapos, tsaka kayo mag-label ng missing na part para mag-snap siya. So, okay na tayo. May tanong pa kayo sa part na yun. Nasagot ko ba yung tanong na? Ano pa? Ano pa? Wala na? Pasample ng complicated na building. Sino yung may mga building na complicated dyan? Kasi kakapul ko pa lang. Ano mga complicated na building yun? Nahihirapan kayo? Yung may slope. Yung may base Okay. sa taas, sir. Yung may base sa taas. Okay. Top roof. Okay, sige. Actually, meron tayo dito eh. Wait lang ha. Hanapin natin. Meron na tayo dito eh. Okay. Wala. Yung parang ganito. Tama? Hindi. Okay, ganyan daw. Hindi. Try daw, sir. Yes, sir. Okay, sige. Kuya sir, nahirapan Oh. ko sa kuya sir. Okay, sige. Ayusin natin yan. Maghanap lang tayo ng mas clear na image kasi natabunan yun eh. Sige. Check ko muna din dito sa kabila. Baka meron. Ito, yung mga pa-triangle na yan sa taas, nahirapan din ba kayo dyan? Ito na lang. Ito gamitin natin. Ito may slope din to eh. Ito. Okay? Okay, saglit lang. May nag-send sa akin ng ID. Wait lang ha, kunin ko muna. Okay. Ito pag hindi ito maganda, Ponti, lagot ka sa akin. Saglit lang guys ha. Gaano kaganda to? Nakagown to? Mas maganda sa kanya. May makeup ba to? Wait lang guys ha. Tignan natin kung gaano kaganda itong sinasabi ng isa. Maganda yan. Sabihin. Okay. Pag ito nahirapan ako dito, ibablock kita. Wala naman tong slope, Pont. Konti. Wala naman tong slope. Pero gagawin natin tong pandemo mamaya. Ito muna, dito muna tayo magsimula. Ito yung sinasabi ninyo na nakapatong sa taas ng panel. Diyan kayo nahihirapan? May correct? Apo. Yes, sir. Okay. So yung gagawin po natin, yung ginagawa natin na regular na pagle-label. Label muna natin yung base. Okay, unahin muna natin yung base. Sino din yung nakaka-experience sa inyo na mag-crash yung system ninyo kapag nagle-label kayo or naglalak kayo ng label? Sino? Wala? Okay, kapag kulay green yung label, sir, yes. Kapag nagiging kulay green po yung label, tapos alam na natin na magka-crash yun if ever na nag-lock tayo ng label.
all you need to do po, meron po tayo dito sa upper left ng ating software, yung red na po na to, na multi-view, etc. na yan, all you need to do is to double click that. Okay? Click nyo lang po yan ng i-click up until lumabas po ito. Tapos, pwede na po kayo mag-label niyan. Hindi na po magka-crash yung label ninyo once na naging kulay parang yellow yung ating label. Okay? Ganyan lang po yung gagawin nyo. Double click nyo na lang yung nasa taas. Kung hindi siya kumagat, i-click nyo muna to, yung kabila na to or yung nasa baba, ganyan yung lalabas dito sa left part ng ating software. Tapos i-double click nyo lang to para bumalik siya dyan. And then that is all okay na. Okay? Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Now, balik tayo sa ating label natin to. Adjust natin na sa roof. Kunin lang muna natin yung kabilang parts. Okay? Yung extension na yan. Kunin natin yung roof ridge. Then adjust. And then label. Okay. Ito po yung ating part na pinoproblema, yung nasa gilid na yan. Okay. Actually po, yung kailangan natin gawin is maghahanap tayo ng isang image which is semi-tilted. Okay. Medyo tilt or medyo naka-diagonal. Kasi para makita natin yung gilid niya. Ito, yung gilid niya. Okay. Kailangan natin makita yan. Kasi gagawa po tayo dito ng assisting line, 3 assisting line. Okay? Para sa base, para sa roof ridge, at saka para sa edge ng ating roof. So 3 assisting line yung gagawin natin. So first, hanapin muna natin yung connection niya sa main na roof. So dito sa part na to, dito yung connection niya. Tapos yung problema natin dito is medyo tatansyahin na lang natin kasi hindi natin nakikita yung ibang parts. Okay? So gawa muna tayo ng isang assisting line which is para sa roof ridge niya or mag-a-act as roof ridge. Okay? Tansyahin muna natin. Siguro yung mga nandyan. Okay na yan. And as you can see, nandito yan sa part na to. Hindi nyo na to kailangan i-adjust. Hindi nyo na kailangan galawin yan kasi nakadikit na yan sa ating roof panel. It means kinuha nyo na or hinapin niya na yung height ng ating roof panel kung saan tayo nag-connect. Kapag pumunta kayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niyan. As you can see, nakasnap na siya sa main na bahay itself. Diba? And then, meron na siyang height. Okay. Meron na po siyang height. So, hindi na po natin yung kailangan galawin. Next, hanapin natin yung base ng bahay. Yung base ng roof ng bahay na to is nasa part na to. Kaya, ito yung image na ginamit ko. Medyo Boss, inakuha niya yung may height. Ano? Galit ka? Hindi boss, wrong. Okay. Kasi kung galit ka, out na ako. Okay. Dito po yung base ng bahay. So, hahanapin natin yan. Hindi natin makikita yan sa ibang image. Ito pala. Sa image na to, mas maganda. Ayan, kitang-kita talaga. So, ayan yung gagamitin natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon merong ganito, di ba? Excuse. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ito na lang yung gamitin natin, yung medyo blurry. Tapos ito yung gagamitin natin pang align. So gagamit lang tayo dyan ng number 9. Click tayo dyan. Kuha tayo ng linya. Adjust natin. Kahit pasobrahan na natin, walang problema yan. Tapos check natin dito. And as you can see po, medyo malayo pa siya sa base na gusto natin. Okay? So pwede nating i-adjust yan. Delete natin to. Gawa tayo isa pa. Medyo mataas yon. So babaan natin konti. Siguro dito sa part na to. Okay. Baba pa konti. Mas mataas pa rin. Hindi natin kailangan galawin to, hatakin or what. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Okay? Kasi kukuha tayo ng height mismo na nasa roof. So, hanapin muna natin yung image na ganito. Dito tayo magbe-base. Kasi ganito most commonly nakikita nyo, hindi ganun na visible talaga. Babaan pa natin konting-konti pa. Siguro maka dyan. Okay na yan. And make sure natin na kahit papaano po is sakto siya sa base na kailangan natin. Yung haba niya, yung length niya, tsaka yung height niya, saktong-sakto. Okay? So, ito medyo mahaba pa to sa tingin ko. So, pwede ko pa itong bawas-bawasan. I-move ko lang ng konting-konti lang.
Hanap tayo ng isa pang image. Okay. Now, ano yung kailangan natin gawin? Ano pa yung kulang? Ano pa yung kulang nating na hindi nagawa? Yung sa gilid. Okay? Yung nasa gilid. Eto. So yung gagawin na lang po natin dyan is to click number 9. Tapos, edge to edge na lang po. I-edge to edge nyo lang as ganyan. Tapos as you can see, nandito pa siya sa baba. So kapag pumunta kayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niyan. Malayo. Okay? Nasa baba siya. Nasa lower part pa siya ng ating bahay. So yung gagawin na lang po natin is pumunta po dito sa right frame. I-select yung ating linya. Tapos i-move po natin into its correct position. Para sa tingin ko dito sa area na yan. And then let go. Ay kung titignan nyo dito sa left frame, iniwan ko naka 3D mode, umangat po yung part na yan. Ito na po siya. Ito yung dalawa hindi na natin ginalaw. Yung ginawa lang natin dyan is in-adjust lang natin siya na kahit pa paano is maging accurate siya sa bahay itself. So ganyan yung magiging itsura niyan. Add lang tayo siguro dito ng konting-konti lang kasi medyo kulang pa tingin ko sa taas. Ayan. Now, yung gagawin nyo po, nasa last stage na tayo, isa-snap nyo na lang po sila. Okay? So, gumawa lang kayo dito ng panel. Gumawa lang kayo dito ng panel para i-lock yung label natin. And as you can see, nag-auto lock yung label natin. Try natin ulit. Okay. Lock muna natin yung gilid para hindi siya pumitik. And then, lock na natin yung harap. Ito pumipitik pa rin. Balik natin. So, ganyan po yung magiging itsura niyan. Tapos, yung nasa baba na to, kailangan din po natin tong i-fill. Okay? I-fill po natin yung area na yan. Balik tayo muna sa normal mode kasi may part ako which is hindi nag-snap. Ito. Move ko na lang. Okay? Tapos, ayun. Ganyan. Kung paano natin gawin yan. Any more question? Hello? Gets na? Understood? Kasi kung hindi pa, ulitin natin. Yung katabi naman. Okay. Yung katabi naman, actually, madali lang yun. Okay? Madali lang yung nasa katabi. Eto na lang, kasama na dito yung mga hindi pa nakapag-work or hindi pa na-verified para sa tab na to. Okay? And then later on, baka may time tayo, kung gusto nyo, yung isa sa inyo pwede rin mag-demo or pwede rin on ng kanyang screen and then tuturuan ko siya kung paano mag-label. Para yun sa mga nahihirapan. Okay? So eto muna, dito tayo magsisimula. Guys, para sa mga newbies or hindi pa nakapag-work sa tab na to, uulitin ko. Yung tab ko na to is a 3D roof project. Yung kina-capture po natin dito, dalawa. Yung base mismo ng bahay and then yung roof ridge tsaka yung roof panel. Okay? Siguro alam niyo na rin naman, nakita niyo na. Mamaya po yan. Nakailang beses na ako magsabi dyan. Mamaya po yan, inaayos po ni Sir Pauline as of now, as we speak, yung software. So, antay po tayo ng update para dyan. Sasayangin ko muna yung oras niyo sa training. Okay lang? Adrian? Okay. Para sa mga newbies, like I said, ito yung kailangan natin i-capture. Actually, ito yung isa sa pinakamagandang pwede nating example. Okay? Kasi ito malaki, hindi maliit. Yung kailangan po nating i-capture dito is yung roof ridge. Okay? Yung roof ridge, it means ito yung nasa gitna ng bahay. Kailangan natin kunin yung height niyan, tapos i-capture yung panel which is nasa gilid. Naaalala niyo kapag nagpo-work tayo sa normal 3D matching project, yung kina-capture lang po natin is yung base ng bahay. Okay? When we say base ng bahay, ito po yung part na yon which is yung base ng bahay. Ay, wait lang. Nagfi-flick. Yan. Ito po yung base ng bahay, yung nasa baba. Kung saan nagmi-meet yung roof tsaka yung wall. Yan po yung base natin. And yung ito, yung part na which is
pointed, yan po yung ating roof ridge. Okay? Yung part na to is, this is a roof ridge. Tapos, ito nasa gilid, ito po ay tinatawag na panel. So, binabayaran po tayo dito per panel. And yung ating bayad dito sa tab na to is 100, nagiging logo na, 150 pesos for 60 panels. Okay? 60 panels per hour. Per hour. So, 60 seconds per panel. Meron po tayong 60 minutes in 1 hour. And then 1 minute is 60 seconds. So that would be around 60 panels per 150 pesos. And then yung tab po na to, meron po itong bonus. Yung bonus na sinasabi ko, times 2. Okay? Kasi 100% yung ating bonus para sa tab na to. So kapag kumita kayo ng 150 pesos, that would automatically, or the system or the company will automatically pay you for 300 pesos. Okay, so hindi na natin kahit sabihin natin kahit wag na natin sabihin 150 pesos yung ating benchmark. 300 na, automatic na yan, 300 na. So napakalaki ng pwede natin kitain dito para sa mga hindi pa nakaka-work para sa tab na to. Yung iba, hindi kaya ng kanilang system, which is pagpasensyahan nyo na, antay po tayo ng next update or next tabs para dyan. Pero sa mga nakaka-work ngayon, ayun, pagsikapan natin malaman natin kung paano trabahuin ito. So ganito, yung itsura ng mapa natin. Parang normal 3D matching lang siya. Okay? Pero meron tayo dito mga additional rules. Actually, dito, kagaya nung ginagamit natin sa 3DR matching, pwede po nating iswap yung dalawang image na yan. Kapag for example, dito, nahihirapan tayo mag-analyze ng bahay, natabunan ng puno, natabunan ng shadow, ambiguous, tapos dito yung right frame natin is medyo malinaw. Meron po tayong 4 na frames dyan. So it utilize po natin sila. Maghanap po tayo ng magandang image which is pwede tayong mag-compare or mag-label. So if ever, yung dalawa, ito, yung isa, natabunan, which is nasa black part. So ignore natin. This one as well, natabunan din. So we can ignore that one as well. Ito, maganda-ganda to. Pero yung image niya nasa kaliwa. Yung wall niya nasa kaliwa. Yung isang to, yung wall niya is nasa kanan. So yan yung dalawang image na pwede nating gamitin para sa mapa nito. Now, all we need to do first is to do multi-layer para sa building na to. Unahin natin tong i-multi. Alam naman natin kapag nag-multi tayo, saan tayo nagsisimula? Anong specs ng PC? Actually, mga di mo naman kailangan meron kang video card. Basta, kasi may mga, na mga mabababa yung unit. Naka-i3 lang, pwede mag-work eh. Pero mamaya na yan. Ano po yung kailangan nating unahin? Okay, top. Yung base. Yung base, okay. Yung base, which is yung top na part natin ng bahay. So yung top part ng bahay na to is ito. Okay? Ito. Mas mababa yung iba. So uunahin natin yan, yung tower na yan. All you need to do is to do a box or gumawa lang kayo ng isang box muna as ganyan. Tapos, as you can see, hindi po siya kagaya ng 3D matching na normal natin. Now, kapag nag-drag tayo ng 3D, automatically, mag-a-adjust. Hindi po ganun. So, tayo po mismo mag-a-adjust ng ating label. Punta tayo dito sa right frame, i-select yung label, tapos i-fit natin sa part or sa roof na kung saan gusto nating i-match. So, that would be this part. Yung, eto, tanggalin muna natin yan para mag-accurate siya sa label. Now, as you can see, kailangan natin gawan ng wall to. 'Di ba? Kailangan natin i-capture yung wall niyan kasi hindi kailangan din dito is accurate yung 3D ninyo. Hindi kagaya ng normal 3D which is hindi natin pinapansin yung wall mismo. Dito dapat accurate yung wall. So kapag hindi natin nakikita dito sa left frame, actually pwede tayong mag-drag dito sa right frame para hindi na tayo mahirapan. Kasi dito kitang-kita or visible yung wall. So pwede na natin kahit hindi pa natin i-switch yan, pwede na natin gawin ganyan.
Dito tayo magda-drag and then automatically mag-a-adjust yan dito sa left frame. And as you can see, mas common sa inyo guys actually na hindi nag-on ng 3D. Mahirap po yan. Okay? Hindi kayo nag-on ng 3D, hindi nyo po nakikita yung mga 3D. All you need to do is to click Q. I-click nyo lang po yung Q para mag-on yung inyong 3D and then makita nyo yung part which is na pailalim sa kabilang label. Same goes dito sa left frame, right frame. Just press Q and then makikita nyo yung 3D. Now, eto na yung base natin. Next. Okay? Next layer would be this part. Ito yung nasa gilid. So, anong commonly na ginagawa nyo dito? Nalilabel nyo na separate? Tool po. Ha? Snap na lang po dun sa ano. Trace mismong tool. base. Trace tool. Kasi ganito yung idea niyan. Kapag gumawa kayo ng 2 separate towers sa 3D matching pa lang, tapos naghila kayo ng 3D, yung most common na mangyayaring issue niyan is hindi magkakasnap yung next layer nila. Tama? Am I correct? Yes po. Okay. Kasi yung 3D nila or yung baseline nila is hindi magkakapareho. So actually, yung ginagawa ko dito kapag ganito or ginagawa din ng iba sa inyo, dito kami kumukuha ng label sa unang label natin. Para maging magkapareho yung baseline nila or yung bottom area nila. So nagsasnap lang tayo dyan para i-trace or kunin yung 3D. O yan yun, yung bottom area ng bahay na yan. And as you can see, match na rin naman yan. So hindi ko nagagalawin, hindi ko na i-adjust gamit yung Alt tool. Now, i-delete ko yung part which is hindi ko kailangan. Ika-cut ko muna yan. Kasi okay na rin naman yan. And then ganyan yung magiging itsura niya. Magkapareho na sila ng bottom. Pwede ako mag-snap anytime na gusto ko. Now, kunin natin yung base ng part ng bahay na to. Okay? We have to capture this one as well. Use letter H. Snap tayo dyan. Use letter F. Lipat natin sa F. Tapos, papasobrahan ko muna for now. Tapos, i-connect natin dito, syempre, sa unang ginawa natin. Siguro sa area lang na to. Use letter H. And then, lock. As you can see, sa part na to, hindi pa yan naka-right angle. Okay? Mahirapan tayo nun mamaya. So, yung gagawin ko na lang, kasi hindi ko maaayos yan kanina, ika-cut ko na lang yan. Para maging right angle siya, tapos ma-adjust ko siya. So, ganyan. Now, i-adjust muna natin siya into its correct place. Kasi ito rin yung nagkakaproblema yung iba. Yung iba, gumagawa na ng roof panel bago pa nila gawin yung base ng bahay. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng ganon. Kasi hindi po tayo makaka-label later. Hindi po tayo makaka-label later on. Okay? So now, select po muna natin to. Use Alt tool para i-adjust natin yung correct position niya or hanapin natin yung position ng bahay. So that would be it sa part na to. Kung nahahalata nyo, yung part na to ng bahay is mas mababa. Okay? It has a lower layer compared sa iba. So yung pwede natin pong gawin dito is to cut for that area. Tapos select. And then adjust din natin gamit Alt. And as you can see, mas mababa nga siya kasi naging accurate siya. Okay? So hayaan na muna natin sa ganyan for now. Tapos, uy hala, magka-crash ka, wag. Okay, nag-crash nga siya. Open lang natin ulit. Wala pa naman tayo nagawang assisting line eh. Kasi kapag nagka-crash yan minsan, nawawala yung assisting line natin. So, ganyan. Tapos, again, eto, i-adjust natin to para mag-accurate siya. Okay. Move. Bakit ka nagka-crash kapag nag-a-adjust ako? Ponti, pangit naman mapa mo. Nagka-crash. Okay, so kung ayaw niyong ma-adjust, yung gagawin na lang natin is to cut. Napapahiya tayo sa pag-adjust eh. Ika-cut muna natin to. Ayan, para maging accurate siya. And that would finish our problem para sa part na yan. Now, ito, yung area na to, i-capture din natin yan using H tool. Okay. Snap lang po tayo. Tapos, yung unang ginagawa ko dito kapag ganito is nililabel ko siya as ganyan. Gumagawa ako ng box. Kasi dito po sa 3DR, dapat
naka-align po lahat ng labels po natin. Kung gusto po nating nakasnap yung mga parts natin later on kapag nag-label na tayo. Kasi once na hindi po tayo nakasnap na maayos, hindi po tayo naka-right angle dyan or may part po tayo na mali, mahihirapan po tayo. Hindi po tayo makakasnap na maayos. Tapos yung area na to, which is yung gusto kong kunin, actually, pwede natin gamitin dyan, letter Z para tanggalin yan. Make sure lang natin na tama. Ayan. Okay, tapos na tayo sa area na yan. Eto na lang. Kailangan na natin itong i-adjust kasi may missing part pa dyan sa gilid. So, pwede tayo mag-add lang ng linya dito. Lock natin dyan. Adjust konti. Merge ko na lang to para maayos yung part na missing. Now, i-label natin to tuloy-tuloy. Kasi may missing part pa tayo dito. Okay. Hindi siya nagla-lock. So, dyan ka lang muna. Mamaya na kita ayusin. And now, as you can see, meron pa tayong miss part dito sa gilid, di ba? So, kailangan natin magkapareho sila ng height para makonect natin itong nasa gitna. So, yung pinakamadaling pwede natin gawin dyan, dito tayo kukuha ng height. Okay? Dito tayo kukuha ng height. Pwede lang naman tayo gumawa ng ganito. Tapos, adjust na lang natin using Alt tool if ever. Tapos, kailangan ko lang kasi yung height niya. Okay? So, ganyan yung pwede natin gawin. And then, adjust na lang natin to sa kung saan posisyon niya kailangan. So, para sa akin dyan, sa posisyon na yan, okay na yan. Mali. Sorry. Unahin pala natin yung nasa taas. Ito yung nasa taas. Ito yung mas una. So, ito yung mas kailangan natin. Sa H tool. Tingnan natin itong base niya. Dito na lang tayo sa gilid. Mag-base. Tapos select, use Alt, and then adjust into its correct position. Cut. And then fix. Okay, mamaya na yan. Ito na muna. Okay. Now, iniwan ko tong part na to. Iwanan ko lang muna yan kasi pwede naman tayo mamaya mag-face split para sa area na yan. Actually, mag-face split talaga tayo dyan. So, i-fix muna natin yung missing part na nasa baba. Actually, nagawa ko na to dati nung sa kabila. Pasobrahan na lang natin. Kasi kailangan ko dito ng right angle na label. Okay? So, papasobrahan ko ng konti. Gaganyanin ko muna for now para makat ko to ng naka-right angle. Ganyan. Then, delete that part. Hindi ko na yung kailangan. Snap tayo ng mga missing parts. Ayusin na lang natin to. Ito 3D pa lang to 3D matching pa lang to, hindi pa to yung roof panel mismo. So dito pa lang medyo nalilito na kayo, baka mahirapan kayo later on. Make sure natin naka-accurate yung label. Okay na yan. Sa part din na to, may kulang pa. So snap tayo ulit. Just F and then lock. Now, yung missing part which is nasa baba. Just letter H tool to snap. And then, sobra. Bawas konti. Snap din tayo dito sa kapitbahay. Kapag flat po yung label, hindi na po natin kailangan problemahin yung label itself. Okay? Hindi na po natin kailangan gumawa ng roof panel for that. Ito, tatanggalin ko muna to kasi ayaw talaga mag-snap sa area na gusto ko. So, uulitin ko muna to. Again, use letter H tool. Snap dito sa kapitbahay or sa part which is gusto natin makuha. Click space. Ito yung part na which is flat, hindi na po natin kailangan problemahin yun later on kasi okay na po yan nakaganyan. Okay, for now, any questions about sa multi-layer? Hello? May buhay pa ba dito? Tulog na, sir. Tulog. Wala sumasagot eh. Ako Okay. na lang Na-record ba to? Sir. Na-record Sir, ba yes. to?
Nare-record to. Pahinga ako ng copy mamaya, forward ko sa mga page. Sige. Okay. Now, yung po problemahin na natin, nasa ano na tayo, exciting na part, which is yung roof ridge. Yung mga flat na area na to, you do not have to worry about them kasi hindi na natin sila kailangan lagyan ng roof ridge. Yung mga part na lang which is meron talagang roof ridge, dyan po tayo magfo-focus. Okay? So yung area na kailangan nating i-capture is eto nasa gitna. So how do we do that? Maghahanap po muna tayo ng magandang image para doon tayo mag-base. Ako, ito pwede ko tong gamitin. So yung gagawin ko is to face split. Yung gagawin ko is to anong tawag dito? Nakalimutan ko. Flip view. Okay, click flip view para magpalit sila ng image. Okay? And then ito yung pwede kong gamitin sa kaliwa. Tapos ito na sa kanan, basis na lang natin. May nahahalata kayo kapag gumagawa kayo ng mga roof ridge na to. Nahihirapan tayo kapag hindi box yung label, di ba? Nahihirapan kayo mag-connect kapag hindi naka-box yung label, tama? Okay. So sa area na to, yung mapa natin, yung nilabel natin ito, may problema tayo dito kasi yung nasa loob na yan, hindi po yan naka-right angle or hindi po yan naka-box. So yung pwede po natin gawin para sa ganyang scenario is to do a assisting line. Okay? Gumawa po tayo ng assisting line. Click number 9 dito sa edge. Extend lang po natin dito. Tapos dito rin sa kabila, extend din natin. Tapos ilock natin sa isang assisting line natin. And as you can see, meron na tayong box. Imaginary line para sa part na to which is hindi naka-box. Dito sa kabila, pwede din natin gawin yon. Click number 9. Kuha tayo reference line. Adjust natin up until sa dulo. So, ito pwede natin itong pasobrahan kasi dito lang naman tayo magbe-base later on. Okay? Next, dito sa gilid na to. Click number 9. Again, kumuha tayo ng assisting or reference line tapos ilock natin sa isang assisting line natin. Kapag pumunta tayo ng 3D mode, ganyan po yung magiging itsura niyan. Meron tayong imaginary line sa magkabila ang gilid na to. So, hindi na po tayo magkakaproblema na hindi nakabox yung ating label. Okay? Did you get the idea? Yes po, sir. Okay, now, all we need to do is to capture our roof ridge. Click number 9. Kuha tayo reference. And then, extend natin. Okay, and as you can see, hindi po siya naka-accurate sa ating roof ridge. So, okay lang naman. Training lang naman to. Pero kung mamaya, kapag nagtrabaho kayo, dapat accurate yan. Okay? So, eto, papakita ko lang naman sa inyo. Ganyan. Now, i-label natin to sa loob. Kung saan tayo gumawa ng isang imaginary line. Hanggang doon sa loob. Okay? Next, dito sa kabila. Okay, yung ating assisting line is kinain niya, which is okay lang naman. Dito rin sa loob. I-label natin siya. Tapos ganyan. Tapos i-delete na lang muna natin to kasi sa gabal to mamaya eh. Magsasnap yung label natin dyan if ever. Kapag pumunta tayo ng 3D mode, okay, like kagaya nito, hindi siya nag-snap na maayos. Move ko na lang manually. Kapag pumunta tayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niya. And as you can see, natabunan po yung label natin. Diba? Nasa loob na siya ng ating dalawang tower ngayon. Okay? So, pwede po natin gawin dyan. Ito, papaloob ko pa to. Adjust po natin konti. So, pwede po natin gawin yung ngayon is to select this panel. Label na lang din natin yung missing area dito sa likod. Select nyo yung nasa likod na panel. Long press shift. And then, select din tong panel na to. Tapos, yung base ng bahay na to. Select din natin. So, tatlong label yung na-select natin. And then, press number 8. And as you can see, may nag-blue sa loob. It means yung part na yan, na nag-blue na yan, is na-cut ng ating faceplate. So, now, all we need to do is to select for that and then delete. Select and then delete. And kapag pumunta tayo ng 3D mode ulit, ganyan yan yung magiging itsura niya. So, hindi na natin problema yung part which is eto kanina. Yung system na mismo yung nag-ayos sa atin. Nag-ayos para sa atin ng area na to. Ano po? Tapos problema ka? Sino yun? Naiintindihan niyo na? Okay. Naiintindihan niyo na guys? So now, sa baba naman, or yung isa naman, yung gagawin lang natin same procedure kung anong ginawa natin kanina sa kabila.
Select natin yung triangle na nasa loob or yung nasa likod na to. Select natin yan. Long press shift. Select yung panel na to. And then select yung tower itself. Now, press number 8. As you can see, may nag-blue na naman sa loob. It means, yung part na nag-blue na yan, na-cut na po ng system yung part na yan. So, pwede natin gawin dyan is to select, hanapin lang natin, and then delete. Yung part din na to, select, and then delete. And, ganyan yung magiging itsura niya. Hindi nyo na po problemahin yung pag-snap nyo dyan. Understood? Entiendes? Okay. Now, sa harap naman tayo, yung area na to. Yung gagawin lang natin dito is i-lock muna natin yung triangle na nasa harap. Kasi kailangan din natin i-fill yan. Now, next, maghanap tayo ng image which is medyo kita yung ating roof ridge para sa part na to. And then, yung area na to, mahirap, pangit din to. So, tatlo lang yung image na pwede nating pagbasehan para dito. So, ito yung lang, tapos ito yung nasa kabila. So, now, siguro ito, pagtyagaan na lang natin yung nasa kabila. Kukunin natin yung height ng triangle natin na to. Okay? So, we have to click number 9. Tapos, dito lang natin i-place sa dulo ng roof ridge. Sa dulo lang. Kuha tayo linya, tapos ganyan na lang natin. Tignan natin dito kung accurate naman siya. Okay, hindi siya accurate para sa part na to. Siguro, ito na lang gamitin ko yung nasa left. Ito na lang. Click number 9. Ganyan na lang natin. Okay, mas mababa siya. Pangit yung image na yan. Why? Oh, why? Bakit kasi natabunan to? Okay, try natin ulit. Number 9. Okay, pangit pa rin. Sige, ito na lang. Yan, okay na yan. Ito na lang gagamitin natin. Now, all you need to do dyan, guys, is to check kung asan yung dulo ng ating roof ridge na to. And as you can see, hindi po yan straight na linya or hindi po yan mahabang linya. Point lang po yan. Point lang po. So yung gagawin po natin dyan is hanapin yung point na gusto natin. Like for example, dito sa point na to. Tapos click lang natin yan. Tapos i-connect lang natin yan isa-isa. As ganyan. Sa kabila din. As ganyan. Dito. Sa area din na to. Ganyan lang. Sa point lang kayo mag-connect. Hindi nyo kailangan i-connect yung mahaba na yan. Kasi yung roof ridge natin dito is point lang. Hindi siya kagaya ng iba which is dire-diretso. So, ganyan po. Kapag pumunta kayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niyan. Okay? And as you can see, yung part na to hindi ko ginamit. Yung ginamit ko lang is ito yung point para meron akong stopper. Sorry. Now, dito tayo sa part na to. Ano nakahalata nyo sa area na to? Ano nahalata nyo sa area na to which is mahirap? Hello? Hindi na naman buo. Hindi siya na naman square. buo, hindi naman siya rectangle. Kasama na rito yung tanong ni Gabriel Concepcion. Okay? Yung gagawin natin dito is to make an extra assisting line sa loob para maging rectangle yung label. So we can click number 9. Okay? Ganito, Gabriel Concepcion. Click number 9. Punta lang kayo sa dulo or sa point ng area na kung gusto nyo, saan yung gusto mag-connect. Tapos, may reference line po tayo na tinatawag. Okay? Reference line. Kapag kumuha kayo sa area na gusto niyo, like for example, sa akin, dito, sa parang pa-diagonal na to na label, ito yung kailangan ko na angle ng label. So dito, ilalagay ko yung aking mouse, hahayaan ko lang, wala akong pipindutin. Once na naging kulay blue yan, it means lang, na-copy niya na yung reference line para sa area na yan. Yung aking magiging assisting line is pa ganyan lahat yung kanyang angle. Kung dito naman ako kukuha sa isang na to, sa isa na to na parang pa vertical,
Yung mangyayari po niyan is pag ganun din yung magiging assisting line ko. Magkakaroon yan ng broken lines which is parang tracing tool. Ganyan din yung ikakopy niya. So kapag gusto ko kumuha or gusto kong mag-label papunta dito sa papuntang right, hindi po ako pwedeng kumuha sa dito na assisting line or linya as reference line. Dito ako dapat kukuha para masunod yung angle niya. Ilagay lang yung mouse kapag nagkulay blue, that is okay. Now, extend natin dun sa loob. As ganyan. Sa kabila din, meron din tayo dito. Hindi nga siya pa rectangle, di ba? So, gagawa din tayo ng isang assisting line dito. Kukuha tayo ng reference line sa area na to. Kasi gusto natin, yung angle ng label natin or yung assisting line natin is kagaya nung area na to. So, kukuha lang tayo dyan. Kukonect natin dito sa loob. And then, as you can see, meron na tayong imaginary label sa loob. Which is, gagawa na siya ng parang isang rectangle effect para sa label natin. Parang gumawa na tayo ng extension doon. Now, yung gagawin na lang natin is yung roof ridge. Since meron na po tayong roof panel para sa part na to, meron na po tayong roof panel dyan. All we need to do is to connect for that. Hindi na tayo kailangan pa gumawa ng isang assisting line and then hatakin natin pataas. Hindi na natin kailangan gawin yon. Yung kailangan natin gawin is mag-connect na lang sa height ng previous na panel natin kasi yun yung gagamitin natin. Now, click number 9. Dito tayo magko-connect sa area lang na to. Kuha tayo reference. Stretch natin up until sa dulo. And then click space. And as you can see, accurate siya dito sa right frame. Kasi po, nag-connect lang tayo sa height ng panel na to. Kapag pumunta tayo ng 3D mode, as you can see, meron na yung height. Next is the easiest part. Gagawa na tayo ng label para sa panel. Dahil meron na tayong extra dito na linya, which is reference line, yung pwede na po natin gawin para sa dyan is magko-connect na lang. Okay? Click letter S. Connect na lang tayo dito. Point per point. And then click space. And like I said sa inyo kanina, kapag ganito nag-automatic yung inyong label, adjust sa assisting line, i-delete nyo na yung assisting line ninyo kasi hindi nyo na kailangan yan kasi magkakaproblema kayo later on sa snapping. Okay? Kasi bagong check-an na naman ng system yan. Kemi-kemi na naman yung system. And now, as you can see, may label tayo dun sa loob, di ba? Napaloob sa ating isa main na bahay natin. Pwede din kayo mag-label dito sa 3D mode. So now, all we need to do is to use face split. Ano yung kailangan kong i-face split dito? Dito nagkakaproblema yung iba eh. Kasi nagkakaroon daw ng error pagkatapos nilang i-face split. Kasi it means mali yung pagkaka-face split ninyo. So ano sa tingin ninyo yung kailangan ko i-select para ma-face split ko to? Wala na, tulog na silang lahat. Hello? Yung Any tatlong idea? panel po. Anong tatlong panel? Lower Yung part, tsaka yung base. Ano pa? Ano na? Okay. Yung kailangan po natin i-select dito is yung base itself. Para sa base, para hindi kayo mahirapan, kahit 3D yung i-select ninyo, kakagat yan. Yung base mismo yung masiselect nyo. So just select the 3D, select this panel, long press shift, then select din yung panel na to. Tapos click number 8. And then as you can see, automatically nagkaroon ng linya dito sa gitna. It means natanggal na yung part na nasa loob. Which is pwede na nating delete kasi hindi na natin kailangan. Ganyan. Now, dito naman sa kabila, yung roof panel na to, plus yung base ng bahay, plus yung roof panel din na to. Press 8. Okay. Ayaw niya. Napahiya ako doon. Ulit. Okay. Ayaw niya rin. Bakit ayaw mo? Select din natin yung nasa loob. Ito. Okay? Yung una pa, yung nasa loob, ma-delete kumpara sa harap. Okay. Kaya pala ayaw ma-face split kasi nag-connect pa tayo dito. So, kailangan din natin itong i-select. So, select natin to. Tapos ito. Tapos ito. Tapos syempre ito. And press number 8. And as you can see, natanggal na yung part natin na kailangan.
So, ganyan lang. Kapag hindi siya mag-faceplit, make sure nyo lang or check ninyo na nakasnap talaga yung label ninyo or may mga part na hindi kayo na-select or mali yung pagkakaselect nyo. And now, as you can see na faceplit na po natin yung area na yon. Yung area naman na to, kailangan din natin itong i-faceplit. Kasi meron din ditong part sa loob which is hindi na natin kinakailangan. So now, select this panel, dalawa. Select din natin to and then press number 8. And as you can see, nag-color blue siya. Pwede na nating ma-delete ngayon yung nasa loob. Wala po tayong sa faceplit, kahit ano po yung unahin nating i-select sa faceplit, kahit ano pong unahin natin, as long as tama yung nagawa nating pag-select, tama po yung nangyayari sa pag-faceplit natin. Kahit alin yung unahin nating roof ridge yung pindutin. Okay? Next, dito na tayo sa part na to, which is pinroblema natin kanina sa pagle-label. So kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din yung gagawin natin para sa area na to. Hanapin natin yung point muna para sa top layer. This one. Okay, ito yung top layer. So hanapin muna natin yan or we can start in this part as well. Dito din, pwede din tayo mag-start. Unahin natin yung roof ridge na lang na to. Click number 9 for that. Yung mga flat na to na area, hindi nyo po to kailangan problemahin kasi like I said, yung flat na area, hayaan na natin naka-flat yan. Okay? Now, select this label. Move natin into its correct position. Isa lang yan ha. Hinayaan ko munang isa lang. Pag pumunta kayo ng 3D mode, as you can see, mataas na yung area na yan. Okay? Mataas na yung assisting line natin na yan. So, okay na yung height niya. Yung gagawin na lang natin is magko-connect para dito sa extra na linya na nasa roof ridge natin. Kuha tayo reference line. Ayos lang natin hanggang dyan. Kuha din tayo dito. Isang label din. Extend natin lang. Bakit ko ini-extend? Para makasnap ako ng mas madali. Okay? Kahit ganyan yung itsura, mas okay na yan. Para makasnap ako ng madali. Kasi kung gagawin ko talaga yung point to point, may hihirapan ako mag-snap. So that is okay. Now, as you can see sa part na to na nasa loob ng label, may kulang pa tayo. Okay? Hindi tayo makakapag-label dyan. Problema yan mamaya. So again, pwede natin gawin dyan is gumawa ng isang imaginary line using our assisting line. So i-extend lang natin up until there. This one as well, extend lang natin as ganyan. So ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Meron na tayong assisting line or isang imaginary line para sa part na yan which is makakagawa na tayo ng box. Kaya kapag gumawa po kayo ng roof panel, make sure nyo po na start kayo sa pinakamataas na panel. Huwag kayo magsa-start sa pinakamababang panel. Now, all we need to do is to label na lang. Point to point. Ay, mali yung pagkakasnap. Mali pala yung snap ko na una, sorry. Ito pala siya. I-label lang natin yung panel na to. This one as well. This part. And yung part na to. Now, ganyan yung magiging itsura niya. As you can see, tago yung label natin. And yung part na to kanina, hindi ko ito kinapture. Okay? Hindi ko ito kinapture kasi hahayaan ko muna yan. Ipapahuli ko yan. Okay? So, yung pwede natin gawin dito, select yung panel na to, select din yung panel na to, and yung base ng bahay na to. And press number 8. As you can see, nag-iba yung shape. It means na-cut or successful yung ating pag-faceplit. I-delete na lang natin itong nasa loob. Okay. Ang isa pa pala. Yung isa lang pala yung na-cut. So, tanggalin muna natin to. Yung nasa labas pala yung na-cut. Yun. So, again, ulitin natin. Dalawang panel lang ngayon. Dalawang label lang yung kailangan natin ma-select. And then, ayun. Na-cut na siya. So, delete. Yung kabila naman, select, and then 8. Deleted na rin. Okay. Now, sa part na to, hindi ganun ka-accurate ng label natin. Pagpasensyahan nyo na kasi nagde-demo lang naman tayo. Isa-select ko to. I-delete ko na to kasi na-faceplit na natin yan. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Pero dapat, kung accurate yung pagkaka-label natin, hanggang dito dapat yan. So, kung aayusin ko yan, aayusin ko itong buong label. So, ignore ko na lang muna for now. Okay? Ignore na lang muna natin yan. Hayaan ko na lang.
Now, yung part na nasa taas, so ito po yung roof ridge niya, nandito. So, kailangan lang natin gawin dyan is gumawa ng isang assisting line using number 9. Kuha tayo linya, tapos extend lang natin to. And yung gagamitin lang po natin para sa assisting line na to is yung dulo. Hindi natin gagamitin lahat. Select natin to. Adjust natin into its correct position up until here. Yan. And now, ililabel natin siya based sa kanyang assisting line. Okay? Lilinyahan lang natin yan. Ito yung part na to na kulang. Gagawan lang natin yan ng ganito. Isang assisting line ulit. Para makapag-connect tayo later on. Mas madali yan kumpara i-connect natin siya sa kung ano. Tapos, label natin siya. Ganyan. So, ganyan po gumawa ng tower na kagaya nito. Paloob muna natin siya doon. Then yung isang to. Tapos ganyan. Okay. Select. 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 Paste split. Delete. Kabila naman. Select, then delete. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Okay? Any questions? Hinihingal ako sa inyo. Any questions? Concerns, violent reaction. Sumagot kayo. Wala na tao dito? Antok na? Meron, sir. May tanong pa kayo? May problema pa? Sir, ako mamaya. Huwag na. Huwag na. ako Sir, bigyan ng excuse tubig. me. Sir, yung Ito- mga extension ba pag may nakita ka pa ring wall, pwede mong i-close yun? Ito? Yung mga extension. Tapos lagyan mo siya ng paisley. I-close, extension, wall. Kasi kapag ganito, mas pinatalihin na kasi siya. Kasi ano na lang kayo magsasnap na lang kayo ng extra na assisting line Okay. dyan. Kasi kaysa naman gumawa kayo ng multi-layer pa. Pwede naman kayo gumawa ng multi-layer dyan. Pwede ko naman ituro sa inyo yung procedure para gumawa ng multi-layer sa area na yan. Kasi sir, kasi ganun ginagawa ko, pina-paisplit ko yun para magkaroon ng base. Yung Okay. So, for now, ganito lang muna. Stop ko muna sa part na yan. Ituturo ko sa inyo yung dalawang procedure na pwede natin gamitin para sa area na to. Okay? So, eto muna. So, balit, isipin na lang natin tapos na tayo sa pagle-label nito. Select them all and then group. So, ganyan yung magiging itsura. And then, kapag sa 3D mode, ganyan po siya. Make sure ninyo, kapag nag-check kayo labelers ng 3D mode, make sure ninyo, every kanto na yan, make sure ninyo nakasnap ng maigi yung label dyan. Kasi kung hindi, magko-comment yung checker sa inyo ng magko-comment yung checker sa inyo na snap properly, tapos problema ninyo, hindi nyo makikita kung saan kayo area dapat mag-snap properly. Yung iba sa inyo ibinabalik lang. Kapag nagre-review kami, kapag naglalagay kami ng comment dito na snap properly, yung ginagawa ni checker, binabalik lang sa amin. Kapag naglagay kami sa area na yan ng snap properly, pumunta kayo ng 3D mode, tapos i-check ninyo kung nakasnap nga or hindi. Ayusin ninyo. Pero kapag most probably guys, ganito sa 3D mode, 3D matching proof kapag pushback po galing reviewer nyo nakuha ninyo, actually mas maganda pa na i-redraw ninyo yung label. Bakit? Bakit mas maganda na i-redraw yung label? Aber, Baka hindi mag-snap, sir. baka hindi mag-snap. Malay natin kung yung previous na labeler nun is hindi marunong, di ba? Tapos gagawin natin kasi nag-comment si checker or reviewer, nag-comment si reviewer sa part na yun na snap properly. Yung gagawin na natin, isa-snap lang din natin yun, gagawa na natin ng label. And then eventually, at the end of the day, pagpasa natin, babalik ulit yung mapa natin kasi yung part naman na nasa kabila is hindi naman magsasnap. Mahihirapan ka pa mag-edit. Oo, mahihirapan ka pa mag-edit, mahihirapan ka pa mag-connect, which is kung ikaw mismo yung gumawa ng label, mas may kumpiyansa ka na tama yung gawa mo. Tama? Yes, sir.
Kasi yung ating minsan yung ating ano na to, panel is parang isipin nyo na lang plywood. Plywood na sinalpak. Kapag yung area na to hindi nag-snap or medyo baliko, yung part naman na to is uulbo. Kapag dito naman tayo nag-aayos tapos hindi naman siya accurate, hindi lahat maganda yung linya, yung linya, yung mangyayari yung kabila naman yung uulbo. 'Di ba? Magkakabaliktaran sila, paulit-ulit tayo. So mas maganda diyan i-redraw ninyo. Secure niyo na lang din yung features. Ganun. So sa part na to, wala na kayong tanong kasi kung wala na, explain ko muna yung area na to. Wala na? Wiwik. Wala na po. Okay, wala na. So i-delete ko na yung label ko na to. Okay, magbabay na muna tayo sa kanya. Ito yung sinasabi ng isa kanina sa atin. Kung pwede ba tayong gumawa ng base na label para dito? Yes, pwede tayong gumawa. So dalawa yung procedure na pwede natin gawin para sa ganitong klaseng mapa. You can do a label para sa part na to as ganito. Uunahin nyo yung top part. Lagay yan. Now, connect nyo or ilagay ninyo sa correct position niya as ganito. Tapos, drag muna tayo ng isang extended lang na 3D para at least may basihan lang tayo later on. Siguro sa area niya. Sobra. Bawas-bawas konti. So, ganyan. Now, as you can see, may part pa tayo na nasa bottom. Okay, so yung ginagawa po namin dyan is ginagawa namin ng multi-layer using H tool pero hati-hati. Kasi hindi po tayo makakagawa ng label na multi-layer na ganito. Didiretso mo as ganyan tapos lalabas ka. No, we cannot do that. Yung pwede natin gawin dyan is i-multi-layer natin ng hati. Okay, kalahati lang muna. Half-half. I-label natin as ganyan. Now, as you can see sa part na to, yung kailangan natin gawin dyan is i-adjust natin into its correct position. Sabihin na lang natin ganyan. Extend natin tong konti lang. Yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Sa part na to, pwede pa natin din i-extend. Extend din natin. And then, sa area din na to, extend din natin. Konti. May nahalata kayo sa label. Kalahati lang siya, di ba? Yung other half, hindi pa natin ginagawa. So, yung gagawin na lang natin sa other half na yan is i-connect sa previous na label natin. Kasi gusto natin makuha yung height niya. Is ganyan. Didiretso natin dito sa bottom and then ko-close natin para sa area na to. Okay? Now, adjust lang natin into its correct position din, yung part na to, which is sobrang sobra, may pagka-sobra. So, ayan, okay na yan. Now, isa-select mo to, select mo rin to, sabay. Tapos, i-merge mo silang dalawa using letter V. Now, meron na tayong base. Meron pa tayong top layer. Okay? Hello? May kasama ba ako dito? Yes, sir. Okay. Meron na tayong top layer. Meron na tayong 3D wall para sa part na yan. And then, meron na rin tayong base. So, yung gagawin natin is yung roof ridge. Uunahin natin. Press number 9. Kuha tayo ng assisting line. Select natin dito and then iangat natin into its position. So dito, it would end up around here. So, ganyan. Press 9 again. Kuha tayo linya. Accurate na natin. Okay na yan. 9 again. Oops. Press number 9. Kuha linya. Diretso. So mag-e-end yan around here. So pasosobrahan ko. Tapos ito, ilalak lang natin sa ating label itself. Put the 3D mode. Ganyan yung magiging itsura niya. Now, all you need to do is unahin natin yung base. Okay, unahin natin yung base. Hindi tayo uuna sa dito sa extension, hindi. Uunahin natin yung base. Label natin to. Connect lang natin sa roof ridge. So, ganyan. So, ganyan. Sa kabila rin. Now, ano pwede natin gawin dito? Anyone with the idea? Face split, sir. Okay. We can do face split para sa base ng ating top layer. Select.
this one, para maging mas maayos tignan. So, ganyan. Magiging ganyan yung itsura niya. Select this one as well. 8. Isa-isa. Hindi kayo pwede mag-faceplit na sabay-sabay. Press number 8. Now, i-delete natin itong nasa loob. And then, ganyan yung magiging itsura niya or ganyan yung maiiwang label sa loob. And as you can see, hindi kagandahan. Di ba? Hindi kagandahan yung magiging itsura ng label natin. Pero okay lang. Ayusin natin. Okay. Yung part na to hindi pala nakuha na maayos. So, balik natin. Okay. Yung area na to, nabitin tayo dito. Extend ko na lang muna para example lang naman eh. Tapos ganyan. Nabitin. Tapos ganyan. Dapat kasi fully covered siya para mas makat siya properly. Now, we can select this one as well. Okay, again, click number 8. Select, click number 8. Select, and then select, and then click number 8. As you can see, medyo mas magulo yung linya natin kung ganito yung procedure na gagamitin natin. Excuse. Mas magulo yung linya, pero may wall tayo, oo. Mas magulo nga lang. Now, yung gagawin na lang natin is yung roof ridge. Okay? Click number 9. Gawa tayo. Linya dito. Gawa tayo ganyan. Sa kabila rin. Kahit dito, kahit hindi na parallel sa kabila, okay lang. Gawa tayo linya ganyan. Then, dito rin. Now, meron na yung tigi-isang height. Yung gagawin na lang natin is to connect na lang siya isa-isa. Dito. And then sa area din na to. Connect na lang din natin to. Point to point. So, ganyan. Sa area din na to. This one as well. Oh, mali. And this one. Ganyan. And now, dahil iba yung procedure na ginamit natin dito, ganyan yung magiging itsura ng label natin. Tapos, pwede tayong gumamit ng isa pang faceplate dito kasi meron tayong base dyan eh. So, we can do faceplate. Kapag ganito yung procedure na ginamit natin, pwede natin ito i-select lahat. Yung base, ito yung panel na to, tapos yung ito, tapos ito, then roof panel, and then press number 8. Mali, sorry, number 9 yung napindot ko. Press number 8. And then, as you can see, meron label sa gitna na pwedeng i-delete. So, parang ganito yung magiging itsura. Okay, hindi pa pala ako nakasnap na maayos, sorry. Lumilipad. So, any questions kapag ganito, sa ganitong method? Sino yung nagtanong kanina? Sir, wala na, sir. So, pero anong nahalata nyo kung ganito yung gagawin natin? Nakakalito po. Nakakalito. Mahirap. Magulo. Di ba? So, kung ako sa inyo, anong pipiliin ninyo? Yung madali or mahirap? Madali, sir. Yung madali. So, pwede rin natin gamitin pwede natin gamitin to sa ibang instances, sa ibang problema, or sa ibang mapa. Kasi di naman lahat ng mapa magkakapareho. Pwede natin gamitin sa iba which is medyo mahirap. Okay? Or medyo iba yung pagkakalabel. Okay? Again, ito, nag-crash. Okay, hayaan na lang natin yun. Pero hindi naman po mamaliin ni Checker yung ganun na sistemang ginawa. Yung alin? Yung ganung klaseng sistema, hindi naman po... Yung kakaturo ko lang ngayon? Apo. Hindi naman po. Pero yung inaano po natin dito is hindi yung mga ganyang... alam ko gusto nyong magawa yung mga ganito kasi medyo mahirap, medyo interesting, medyo
ibang way, tapos ayun, medyo ano din, nakaka-push din. Sige po. Pero isipin natin, gusto natin kumita, di ba? Bakit pa natin pahihirapan yung sarili natin if that's the case, kung ganun? Actually, pwede nyo ditong gawin para mas madali. Pwede kayong mag-label ng isang box. Ganyan. And then, pwede rin kayong mag-label dito ng isang assisting line para sa area na to. Number 9. Pwede kayong gumamit ng mga linya which is using assisting line para sa mga ganitong scenario. Pero make sure ninyo na tama yung pagkakagawa nyo, and then marunong kayong maglaro ng assisting line. Kasi kung marunong kayong maglaro ng assisting line, mas madali lahat ng bagay dito sa tab na to. So, isipin natin ganyan. Tapos, gawa tayo isa din dito. Select natin dito. Adjust natin. Plus number 9. Kung marunong kayong maglaro ng assisting line, mas madali magtrabaho sa 3D matching roof project. Ganyan yung magiging itsura niyan. Now, close natin yung label. Lock this one. Lock this part as well. Now, kunin natin yung roof ridge na nasa taas. Press number 9. Stretch. Select natin dito. Tapos, lagay natin sa gitna. Ganyan yung magiging itsura niyan. Now, lock lang natin to na para small slices of pizza. Gagawa lang tayo ng ganun. Pwede rin natin itong i-select. Select. Use faceplate. Select. 8. Faceplate. Diba? Different procedure, same results. So, ano pa yung pipiliin ninyo? Yung magpapakahirap kayo or yung mas madaling yung mas madali pero tamang procedure? So, parang ganyan. Do you see my point, guys? Bakit kayo magpapakahirap sa ganun? Tama naman yung procedure na yon. Kaya ka tinuro ko rin sa inyo. Magagamit nyo rin yun in some scenarios. Pero, para sa mga ganito, may mas madali tayong procedure. Why not use that? 'Di ba? Para at least mas mabilis tayo. Kasi kailangan nating matapos to na mas maaga para maka-receive tayo ng bagong refill. Actually, meron ng pending na refill for building repair project ngayon. And meron din yung 10% bonus. So, papalo na yan for the December cut-off siguro. Kung matapos natin yan by next week. Papalo na yan by December cut-off. Okay? So, kailangan nating magbanat para at least may panghanda tayo sa December. May pang-upgrade tayo ng unit nyo. May pambili kayo ng regalo para sa mga bebe ninyo. Okay? Kahit wala nang pambili ng bagong brief, basta may bagong parts ng unit, maganda na yon. Iaan na muna natin yung brief. Pwede naman bumili next year. So, ganyan. Group. Click X. And then, that would finish that part. Yeah? Same procedure, different result. Kapag ganyan, sir, yung 3D wala na. Meron po, kailangan po natin gawan yung 3D yan. Okay? Pero hindi ko na ginawan to ng 3D kasi example lang naman. Yung kailangan lang natin lagyan ng 3D dito is yung base po. Yung base lang.
Yung part na to na nasa taas, no need to do, tawag nito, face split para dyan kasi hindi nyo na ma-face split. And then, wala na rin yung po yung 3D. Kasi nakaangat lang po yan. Extension lang po yan. Parang ganyan. Okay? So if wala na kayong tanong, may tanong pa. So hopefully, I'm hoping pagkatapos nito, mas maganda na yung gawa natin. Kapag pushback ng galing sa reviewer, ayusin nyo ha. Kasi kung hindi, papablock ko kayo. Yung iba binabalik lang kasi hindi alam kung paano ayusin. Yung iba, hindi ginagawa. Yung iba ginagawa, pero iba naman yung error. Guys, tigi-isa lang yung comment namin dyan. Tigi-isa, tagdalawa. Pero double check na rin yung paligid ng bahay. Isang bahay lang yung kailangan natin gawin, hindi isang mapa. Tapos napakadali ng tab. 60 lang, 60 na panels lang yung kailangan natin, babayaran tayo sa 25 pesos. Ito yung bahay na to. Select natin yan. Ilan yan? Ilang features yan? That would be around wait lang, hindi nakikita yung features. Sorry. Okay. Hindi ko nakikita yung features. Bakit? Hindi ko alam. Ayun, 25 features. -1 yung base. -1 yung base. So 25 features minus 1, 24. So sa 24, konti na lang yung kailangan kong gawin. Di ba? Nasa ano na lang, 30 plus na lang. Meron na akong 150 pesos. Hindi. Kailangan nyo talagang tanggalin yan. So if no more questions guys, yung mga hindi pa po na-verify sa tab na to. Sir Ponti, nandito ka pa? Carlo, pabigay ng attendance na pinagawa ko sa iyo. Yung mga hindi po verified sa tab na to, mag-fill up sa attendance na yan. Yung verified na, please wag na.